kapahingahan sa buhay natin. Hanggat na hindi tayo lumapit sa Diyos, mabigat lagi ang ating pasanin sa araw-araw. Kaya sa umaga na ito, sa araw na ito mga kapatid, inayaya ko ang bawat isa na lumapit tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Diyos dahil may Diyos na nagmamahal sa buhay natin. Siya ang tinatawag na ang kordero ng Diyos na nag-alis sa ating mga kasalanan. Kaya, huwag kang mag-alala. Kung ikaw man ay nakaranas ng matinding problema, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Diyos sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong nahihirapan, nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diba ang ganda? Ang Diyos mismo ang nagsabi, nabibigyan ko tayo ng kapahingahan kung ikaw ay lumapit sa Kanya. Kung ikaw ay tatanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, isipan. Kaya, ito, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon na matagal na tayo hinahanap ng Diyos kung kailan tayo lumapit sa Kanya. Kaya, sa mga oras na ito, hindi kami napapagod sa pagpangaral ng salita ng Diyos dahil nakikita namin na mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Nakikita namin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin dahil nabisi na tayo sa ating mga ginagawa dito sa lupa. Kaya ang gusto ng Panginoon ay lumapit din tayo sa Kanya. Dahil siya ang nagbigay ng buhay. Kung wala kang lakas na binigay ni Lord, hindi ka makalakad, hindi ka makahanap buhay. Kaya, ito ang panahon na pasalamatan natin siya dahil binigyan pa tayo ng lakas at nakagising pa tayo sa umaga. Nakagising pa tayo galing sa ating pagtulog. Kaya salamat sa Diyos. Kaya walang reason, walang dahilan na hindi natin siyang pasalamatan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag na natin hintayin pa na bago tayo tatawag sa Diyos kung ikaw ay makaroon na ng problema. Bago tayo tatawag sa Panginoon kung tayo ay nandun na sa ospital, 50-50 na ang buhay, bago tatawag sa Panginoon. Huwag na natin hintayin pa na ganun ang mangyayari. Alam ko, naniwala ako na ngayon hindi mo pa kailangan ng Diyos. Pero pag ikaw ay may problema na, tumawag ka rin sa Panginoon. Tatawag ka rin sa Panginoon. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniwala sa salita na yan. Pero sasabihin ko sa iyo, ngayon pa lamang, pag ikaw ay makaroon na ng problema, pag ikaw ay nandun na sa ospital, tatawag ka rin sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, tumawag na tayo sa Panginoon habang may oras pa, habang may pagkakataon pa. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa paanong paraan. Maghingi tayo ng tawad. Maghingi tayo ng sorry sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay may pagkakamali. Lahat tayo ay nakagawa ng kamalian. Kaya, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay bumaba sa lupa para may pako doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. Kaya huwag kang magsabi na wala akong kasalanan. Nagsinungaling ka lang sa sarili mo. Nagsinungaling ka lang sa sarili kung magsabi ka na walang kasalanan. Kaya nga ang reason, kaya nga ang dahilan na si Kristo ay napako doon sa cross ng Kalbaryo dahil tayo ay may kasalanan. Mayroon tayo nagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya ito po yung panahon na pagpakinig tayo sa salita ng Panginoon. At
wala namang mawawala sa buhay natin kung ito ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon at lumapit tayo sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na nagmamahal ng lubusan sa buhay natin. Siya ang Diyos na nagmamahal ang buhay na walang hanggan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, i-encourage ko ang bawat isa. Huwag na natin patigasin pa ang ating sarili habang may oras pa, lumapit tayo sa Diyos at kasama ang kababaang loob. Kaya, kung ikaw ay tayo ay walang Diyos sa buhay natin, magiging mainit palagi ang ating ulo. Walang kababaang loob. Kunting pagkakamali lang, galit na agad. Kaya, kailangan natin si Kristo na siya ay magbigay sa atin para tayo ay hindi palagi mainit ang ulo. Hanggat wala si Kristo sa buhay natin, hindi maiwasan. Kunting pagkakamali, mainit na agad ang ulo. Kaya mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kaya hanggat may oras pa, may pagkakataon pa, tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Yun ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong nahirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:20. Lumapit tayo sa kanila. Duwag sa Facebook kasi Kaya, mga kapatid, salamat sa mga pakikinig ninyo sa mga araw na ito. sa Facebook. Sa itaas nagpapabula ko sa kanya. Hindi na kita habulin nila. Hindi na namin habain pa ang Duwag share ng salita ng Lord. sa K9. Ang pupo na K9 nun eh. Ito. Hindi, nakatalo na. dyan lang kayo, nakikinig kayo sa mensahe ng Diyos. K9 na. Ba't hindi lakad ka lagi? Pumunta ka sa itaas. Wala.